Tinig ng bayan, boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan. Ngayong araw pag-uusapan natin ang pinakabagong pasabog na pahayag ni VP Sara Duterte matapos siyang tanungin tungkol sa issue ng AI-generated content na ginagamit umano ng kanyang mga taga-suporta para ipagtanggol siya sa gitna ng banta ng impeachment. Ang tanong ngayon, bakit kapag pro-Duterte ang AI content, biglang issue? Pero kapag laban sa kanila, tila tahimik ang iba. Ayon sa ulat ng Minda News noong Hunyo 17, 2025, sinabi raw ni Vice President Sara Duterte sa isang press con sa Davao City, "Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support sa akin. Basta yung hindi ginagawang negosyo. Kumbaga, if I were the media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binebenta sa mga tao yung produkto ko eh." Ang pahayag na ito ay kasunod ng viral AI-generated video na ipinost ni Senator Ronald Bato de la Rosa at ni Davao City Mayor Baste Duterte mula sa FB page na ay grabe. Sa nasabing video, may 3 kabataang umano'y nagpahayag ng pagtutol sa impeachment ni VP Sara. Ngunit lumabas sa fact check ng Minda News na ito ay gawa ng AI. Ayon kay VP Sara, walang masama kung AI content ang ginagamit sa political expression, basta't hindi ito pinapalabas bilang verified news. Walang panloloko pagbebenta involved at parte ito ng free speech ng mga netizens. Dagdag pa niya, kung gumagamit din daw ang mga kalaban nila ng AI para sa disinformation, bakit tila hindi kasama sa mga iniimbestigahan ang mga anti-Duterte firms? Ayon sa ilang Duterte supporters, tila doble pamantayan raw ang nangyayari. Kapag pro-Duterte ang AI video, agad tinatawag na fake news. Pero kapag anti-Duterte ang AI campaign, biglang creative freedom lang daw. Kaya raw hindi matanggap ng kampo nila VP Sara na pinupuntirya lang ang mga pro-administration voices. Samantalang may OpenAI report na nagsabing ang isang marketing firm daw na anti-Duterte ang gumagamit rin ng AI laban sa kanya. Sa parehong press con, binanatan din ni VP Sara ang Com and Sense Inc., isang marketing firm na di umano'y gumagamit ng AI-generated anti-Duterte content, ayon sa ulat ng OpenAI. Bakit hindi sila kasali sa House probe on disinformation? Bakit mas pinupuna ang legit social media users kaysa sa kumpanyang gumagawa raw ng propaganda? Tanong nga ito mismo ni VP Sara din at ng ilang mga taga-suporta nito. Pero kahit may ganitong expose, wala raw plano si VP Sara na kasuhan ang founder ng nasabing kumpanya. Sabi pa niya, "Nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan nanggaling sa amin." Matapos mabisto na AI-generated ang video, Senator Bato de la Rosa ay hindi umatras. Sa halip nag-post pa ng "Makinig kayo, mga yelo at mga komunista." Habang si Mayor Baste Duterte naman ay nagsabi ng "And the liberals say they have Gen Z support? Come on!" Pero ang mas naging controversial ayon sa article ay ang panawagan ng ilang netizens na dapat raw alam ng mga opisyal ang pinagbabahagi nila, lalo na kung AI content ito. Sinagot ni Bato ang mga kritiko sa isang post na "Umatake kayo mga trolls, kumbate los-los ninyo." Ngunit naglabas ng pahayag si Malacanang Press Officer Claire Castro na hindi direktang binanggit ng pangalan ng mga Duterte allies, pero sinabing, "Sharing things like that, again, disinformation, fake news,
should not be coming from government officials. It is concerning and erodes trust even more when disinformation and fake news come from high-ranking officials themselves. So now that they're done it and there's nothing we can do about it, the least they can do is acknowledge that the video they shared is false and not authentic. Ang tanong ngayon, kung malinaw naman na may AI campaigns din laban kay VP Sara, bakit hindi yon ang pinibigyang pansin? Kung titingnan natin objectively ha, VP Sara stands firm. AI support is okay if honest and non-commercial. Bato and Baste clearly believe in the sentiment of the video kahit AI generated ito. Nakatutok sila sa mensahe. Pero ang mga kritiko mas tutok sa form kaysa content. At higit sa lahat, bakit ang mga anti-Duterte AI tactics ay tila hindi nabibigyan ng parehong scrutiny? Ito ang malinaw na tanong ni VP Sara. Bakit selective ang pagkastigo sa disinformation? Mga kababayan, sa panahon ng AI, disinformation at politics, malinaw ang isang bagay. Hindi lahat ng gumagamit ng AI ay masasama. Hindi lahat ng pro-admin content ay fake. At hindi porket AI generated ay mali agad. Depende pa rin sa layunin at transparency. Kaya habang hinuhusgahan ang AI content ng pro-Duterte side, tanong natin, bakit parang immune ang kabila? Ito ang tinig ng bayan. At sa tinig ng masang Pilipino, pantay-pantay ang pagtingin sa katotohanan. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, that about sums up how abysmally incompetent this admin is. More concerned on image than actual performance. Any valid criticism is automatically labeled as fake news or disinformation. Pathetic! Claire, responsibilidad nyo din na ayusin ang ginawa nyo kay PRRD kasi nakakahiya ang ginawa nyo. Alam ng matatalino at hindi selective na tao, kahit ng buong mundo. Alam ang kalokohang ginawa nyo at hindi iyon nakaka-proud. Hindi porket AI generated, fake news na. Na-offend ka lang madam kasi totoo ang sinabi. Muli, ang mga opinyong ito ay paawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin natin ilahat ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!